Noong madaling araw ng April 1, 2006, araw ng Sabado, ay makikita sa CCTV footage si Brian Randall Schaefer kasama yung dalawa niyang kaibigan na pumasok sa isang bar sa Columbus, Ohio, sa Amerika. Ang kaso nga lang ang nakakakilabot dito, hindi na siya ulit nakitang lumabas. Ang kwento na to ay uri ng mga kwentong mabubunga sa atin ng mga tanong na may iba pa nga ba talagang mga nilalang na gumagala-gala sa mundo. Nag-imbestiga naman yung mga pulis. Sinikap nilang hanapin kung paano siya nawala dun sa bar. Pinanood nila lahat ng mga CCTV footage sa lahat ng mga exit. Pero habang pinapanood nila yung mga CCTV footage, ay lalo lang ito nagpagulo sa investigasyon. Dahil para bang yung tao na to ay pumasok dun sa bar at bigla na lang siyang nawala na parang bula. Maaaring marami sa inyo ang hindi maniwala sa mga salita na yan na ginamit ko, pero ngayon ay samahan nyo akong pag-usapan kung ano ba talaga nangyari kay Brian Randall Schaefer na itinuturing na isa sa mga pinakamisteryosong pagkawala ng tao sa buong mundo. At pagkatapos nyong panoorin yung video na to, ay huwag kayong mag-alinlangan na mag-comment at magbigay ng sarili nyong opinyon at sarili nyong mga teorya sa kung ano nga ba talaga nangyari kay Brian at saan siya napunta nung araw na yon. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong March 31, araw ng Biyernes, pagtatapos ito ng klase sa Ohio State University na siyang pagsisimula ng spring break ng mga estudyante dito. Si Brian Randall Schaefer, 27 taong gulang, isang medical student sa Ohio State University College of Medicine. Nung araw na yon ay napagplanuhan ni Brian at ng tatay niyang si Randy. Nakakain sila sa labas bilang selebrasyon nila dahil natapos na ni Brian lahat ng mga mahihirap na exam nung taon na yon. At doon ay napagpasyahan nilang mag-ama na kumain ng steak sa paborito nilang restaurant na kinakainan ng buong pamilya nila nung nabubuhay pa yung nanay ni Brian. Nung araw na yon, March 31, isang buwan pa lang ang nakakalipas nung namatay yung nanay ni Brian na si Renee Schaefer nang dahil sa cancer. Sa kabila nito ay positibo nilang hinaharap yung buhay nila na magkakasama, pero alam ni Randy na malaki ang naging epekto nito sa anak niyang si Brian dahil close na close ito sa nanay niya. Ang totoo pa nga niyan, si Rene pa ang nagtulak kay Brian na mag-aral ng medisina. Pagkatapos kumain na mag-amang si Brian at si Randy, mga alas 9 ng gabi ay dumating si Brian Schaefer sa isang bar sa lugar nila na tinatawag na Ugly Tuna sa Luna Bar. At dito ay nagkita sila ng pinakamalapit niyang kaibigan na si Clint Florence. Nagsimula na nga sila mag-inom dito at pagkalipas ng ilang oras ay napagpasyahan nilang mag-bar hopping dahil dikit-dikit yung mga clubs tsaka mga bar sa street na yon. At sa pagpunta nila sa iba't ibang mga lugar ay nakita nila dito yung kaibigan ni Clint na si Meredith Reed. Kaya naman tatlo silang nagsama-sama mag-bar hopping. At makalipas ang ilang oras ay napagpasyahan na nilang bumalik sa Ugly Tuna sa Luna Bar. At makikita dito, mag-aalas 2 ng madaling araw ay umaakit silang tatlo sa escalator papasok sa bar. Makalipas ang ilang minuto ay makikita si Brian na nasa labas ng bar at may kausap na dalawang babae. Makalipas ulit ang ilang minuto ay makikita bumalik si Brian papasok sa bar. Pasado alas 2 na madaling araw ay makikita naman si Clint Florence at si Meredith Reed na bumababa na ng escalator. Hindi nila kasama si Brian dahil tinawagan nila to ng ilang beses. Hindi ito sumasagot. Inikot nila yung bar, CR, mga ilalim ng table, baka nakatulog ito. Pero hindi nila to makita kaya naisip nila baka nagpasya na itong umuwi. Total ilang minuto lang namang lakarin ang apartment ni Brian mula doon sa bar. Makalipas ang ilang oras ng umaga ng Sabado, April 1, si Alexis Wagoner, girlfriend ni Brian, ay tumatawag sa boyfriend niya. Pero hindi sumasagot si Brian kaya naisip niya baka tulog pa to dahil nakipag-inuman nga ito at nag-bar hopping ng Biyernes ng gabi. Kaso nga lang, umabot na ng hating gabi nung Sabado ay hindi pa rin sumasagot si Brian. Nung sumunod na araw, araw ng Linggo, April 2, yung mga kaibigan ni Brian, yung tatay niyang si Randy, ay nagsimula na magtanong-tanong
kung saan kaya natulog si Brian at hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakauwi. Ang sabi naman ni Clint Florence, yung kasama niya nung gabi nung Biyernes, ay nauna daw itong umuwi sa kanila dahil bago siya umuwi, tinawagan niya si Brian, di ito sumasagot, inikot niya yung bar, hindi niya naman to nakita, kaya naisip niya, umuwi na to. Nung sumunod na araw, April 3, araw ng Lunes, ito yung araw na babiyahe si Brian pati yung girlfriend niya si Alexis papunta sa Miami, Florida dahil binigyan sila ng ticket ni Renee Schaefer, nanay ni Brian, nung nabubuhay pa to. At nung hindi nga nakauwi si Brian, para sa flight nila papuntang Miami, Florida, ay nag-report na sila sa mga pulis. Ang unang ginawa ng mga pulis ay pumunta sila sa airport at nagtanong sila dito na baka umalis na si Brian gamit yung ticket niya papunta sa Miami. Pero napag-alaman nila ditong hindi pa nagagamit yung ticket ni Brian. Sinabihan na lang nila yung management ng airport na kung sakali mang may gumamit ng ticket ni Brian ay tawagan sila kaagad. Ang sumunod na ginawa ng mga pulis ay kinausap nila si Clint Florence na huling kasama ni Brian nung madaling araw ng Sabado. Inalam ng mga pulis saan sila nagpuntang bar at anong bar yung huli nilang pinuntahan. At dito ay nalaman na nga nila na ang huling bar na pinuntahan nila Brian at Florence ay sa Ugly Tuna sa Luna Bar. Nag-request kaagad sila ng kopya ng CCTV footage nung gabi na yon. Kasama na dito yung madaling araw ng Sabado. At dito ay makikita nga nung March 31, araw ng Biyernes, si Brian Schaefer at si Clint Florence na nagpunta doon sa bar. Makalipas ang ilang oras ay umalis sila dito, nag-bar hopping sila at mag-aalas 2 na madaling araw ay bumalik din sila kasama na si Meredith Reed. Nung oras na yon, naisip ng mga pulis, madali na nilang malalaman kung ano ba nangyari kay Brian at saan ito napunta dahil maraming mga CCTV nakatutok sa street at sa paligid ng building kung nasaan yung bar. Ito yung mga impormasyon na nakuha ng mga pulis. Mga 1:55 AM nung April 1, araw ng Sabado, ay makikita si Brian, si Clint, pati si Meredith Reed na umaakyat ng escalator papasok ng bar. Mga 1:57, 2 minuto ang nakakalipas ay makikita si Brian may kausap na 2 babae sa labas ng bar. Mga 1:59 ay pumasok si Brian Schaefer pabalik ng bar at makalipas lang ang ilang minuto, si Clint Florence at si Meredith Reed ay makikita ng bumababa ng escalator papalabas ng building. Ang nakapagtataka dito, alas 2 nagsasarado yung Ugly Tuna sa Luna Bar. Imposible nagkasalisi si Brian at si Clint sa pintuan ng bar. Nagmatch lahat ng sinabi ni Clint Florence sa mga pulis at sa CCTV footage na nakuha dun sa building. Ang ipinagtataka lang ng mga investigador sa patuloy na panonood nila ng mga CCTV footage dun sa building ay hindi na nila nakita si Brian lumabas ng bar. Kaya't sigurado yung mga pulis na nasa loob pa rin ito si Brian. Nagsipuntahan yung napakaraming mga pulis doon sa loob ng bar para halongkatin lahat ng mga gamit dito, lahat ng ilalim ng table, kahit mga secret doors, ay wala sila dito makitang sinyales na nandito si Brian. Halos bungkalin na nila, maging yung mga pader ng bar ay hindi talaga nakita si Brian. Kaya naisip ng mga pulis, baka lumabas siya gamit yung emergency exit. Kung saan yung emergency exit na to ay hindi nahagip sa camera. Ang nakapagtataka dito, kitang-kita talaga sa CCTV footage bago mag-alas 2 ng madaling araw na pumasok si Brian pabalik ng bar at hindi siya dumaan ng emergency exit. Pero dahil hindi nga nila ito makita sa loob ng bar, ay nag-isip na sila ng iba't ibang mga teorya na kung paano nakalabas si Brian nang hindi nahagip ng CCTV. Halos lahat ng mga taong nakarinig ng kwento na to nung mga unang araw na nawawala si Brian, ang paniniwala nila ay ginamit ni Brian yung back exit o emergency exit ng building. Kaya hindi siya nakita sa CCTV. Dahil yung CCTV na yun na nakatutok sa escalator ay nakatutok lang ito sa main entrance papasok ng bar. Kaya doon sa emergency exit tumutok yung investigasyon ng mga pulis na siyang lalo lang nakadagdag sa misteryo nung kwento na to. Dahil yung mga emergency exit ng building ay under renovation noong mga araw na nawala si Brian. Halos lahat ng mga materyales dito ay nakaharang sa daan na kahit sino ay mahihirapang lumabas sa pintuan. Pero dahil ayun lang yung natatanging paliwanag kung paano nakalabas si Brian, sinubukan nilang itutok dito yung investigasyon. Pero wala talaga silang makitang senyales
o ni kahit ebidensyang may taong dumaan dito o pumunta nung madaling araw na nawala si Brian. Bukod pa dyan, wala ngang CCTV footage sa emergency exit ng building. Pero paglabas mo ng building na yon gamit yung emergency exit na nasa likod ng building, yung mga street dito ay may mga CCTV na kinuha ng mga pulis yung mga kopya nito. At dito ay hindi rin nila nakita si Brian na lumabas sa likod ng building na yon. Kaya't bumalik na naman yung investigasyon nila na nasa loob pa rin ng bar si Brian. Hanggang yung ilan sa mga pulis ay nagsimula na magkaroon ng kanilang opinyon, kanilang mga teorya na baka pinlano talaga ni Brian na umalis at magsimula na ng panibagong buhay. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Alexis ng mga kaibigan ni Brian, maging yung tatay nito na si Randy. Pero ang nananatiling tanong sa teorya na yan, paano nakalabas ng bar at ng building si Brian? Yung Ugly Tuna sa Luna Bar ay isang bar na nag-ooperate sa loob ng isang malaking building na may mga katabing, mga iba't ibang uri ng tindahan at mga restaurants. Ang sabi naman ng mga pulis, kung talagang pinlano ito ni Brian, baka nagpalit siya ng damit, nagsomblero siya, nagwig, kaya hindi siya napansing lumabas ng bar. At ito lang yung natatanging dahilan at paliwanag kung bakit hindi nakita si Brian na dumaan o lumabas ng building. Kaya't ang ginawa ng ilan sa mga investigador ay inisa-isa nila lahat ng mga taong pumasok doon sa bar. At lahat ng mga to ay lumabas nung bar at nung building bukod kay Brian Schaefer. Kaya't bumalik na naman yung mga usap-usapan at mga teorya at opinion na nasa loob ba talaga ng building o nung bar si Brian. Nung parehong taon na to, 2006, hindi nawawala ng pag-asa si Randy na makikita niya pa yung anak niyang si Brian. Lahat ng kaparaanan at lahat ng uri ng pag-iimbestiga ay ginagawa na niya. Nagtanong na nga rin siya sa psychic at ang sabi ng psychic na napagtanungan niya, malapit daw sa tubig o nasa tubig yung katawan ni Brian. Kaya naman yung mahabang ilog malapit sa Columbus, Ohio ay pinasearch nila yung kahabaan ng ilog na to na tinatawag na Olentangy River, pero sa makalipas na mga buwan ay hindi naman nila dito nakita si Brian ni kahit anong senyales na nandito siya. Chinek ng mga pulis lahat ng mga basurahan, maging mga kanal sa halos kabuuan ng Ohio. Nagpakalat na rin sila ng mga flyers na may pabuya. Maraming mga tip ang dumating pero hindi ito nakatulong sa paghahanap kay Brian. Ang sumunod na ginawa ng mga pulis, lahat ng mga nakasama ni Brian nung gabi na yon ay pinapolygraph test nila. Mula kay Randy na tatay niya, yung dalawang babae nakausap ni Brian sa labas ng bar, si Meredith Reed, lahat sila ay nakapasa, samantalang si Clint ay tumanggi. Nagbunga ito ng mga suspetsa kay Clint Florence. Pero ang sabi naman ng abogado ni Clint, lahat ng mga sinabi ng kliyente niya ay nagtugma naman sa investigasyon ng mga pulis. Malaki ang epekto ng pagkawala ng kaibigan ni Clint noong mga araw na yon. Maaaring hindi siya makapasa sa polygraph test. Bukod pa dyan, hindi ganun ka-reliable yung sistema na to. Baka makagulo lang sa investigasyon. Mula noon ay hindi na ulit nila nakausap si Clint Florence patungkol sa pagkawala ni Brian Schaefer. Si Alexis Wagoner, gabi-gabi ay tinatawagan niya yung cellphone ni Brian. Hanggang isang araw noong September, 5 buwan nang nakakalipas nung nawala si Brian, ay nag-ring yung cellphone nito. Ang ginawa ni Alexis, kinausap niya lahat ng mga kakilala niya na tawagan yung cellphone ni Brian. At lahat ng mga to ay nakarinig ng ring sa cellphone ni Brian. Pero wala namang sumasagot sa kabilang linya. Hanggang nung sumunod na araw, kapag tinatawagan nila yung cellphone nito, hindi na ito nagre-ring kagaya nung una. Ang ginawa ni Alexis pati ng mga kamag-anak ni Brian ay tinawagan nila yung cellphone provider ni Brian na Singular para subukan ipaping kung nasaan yung cellphone ni Brian na nag-ring nung nakaraang araw. Pero ang sabi ng cellphone provider ni Brian ay imposibleng mag-ring ito dahil matagal na itong walang service. Pinaping pa rin nila to at lumabas sa system ng Singular na huling nagbukas ang cellphone ni Brian sa Hilliard. Mahigit 20 kilometro ang layo nito mula sa Columbus. Pero ang sabi ng Singular ay baka error lang ito o glitch sa system nila. Sa kabila nito, yung mga tao sa Hilliard ay nagtulong-tulong para hanapin yung cellphone ni Brian. Dito ay nagsimula nang umikot yung mga kwento-kwento mukhang pineke nga ni Brian yung pagkawala niya. Ang kaso na to na pagkawala ni Brian ay naging high-profile case, hindi lang sa Ohio, kundi
sa kabuuan ng Amerika. At kung sabihin na natin sa anumang kaparaanan at kadahilanan ay nakalabas si Brian dun sa bar o sa building, imposible pa rin maitago niya yung sarili niya sa kung saan. Dahil kalat na kalat yung mukha niya sa mga flyers sa Amerika, nakalagay dito yung kakaibang uri ng mata niya, pati yung tattoo niya sa braso, kaya't kung sakali mang namumuhay siya kung saan, ay madali siyang makikilala. Ultimo sa mga sikat na banda, sa mga concert, ay pinag-uusapan yung pagkawala ni Brian. Kaya't imposible talaga maitago niya yung sarili niya at manirahan kung saan. Ang isa pang teorya na kumalat ay baka may pumatay kay Brian. Baka may nainggit sa kanya kaya ito nagawa. Ang ibang teorya naman, baka kinuha niya na yung sarili niyang buhay. Pero yung mga teorya na yan ay hindi mapatunayan dahil hindi nga nakita si Brian na lumabas nung bar. Basta't pumasok siya sa bar nung 1:59 na madaling araw, alas 2 nagsarado yung bar. Mga 2:05 to 2:10, nasa labas ng bar si Clint at hinihintay siya pero hindi na nga nakita si Brian na lumabas. At hindi na nga naiwasan na nagsimula na magpasukan yung mga paranormal opinions sa pangyayari na to. Dahil pumasok si Brian sa loob ng bar at hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakalabas. Ano nga kaya nangyari kay Brian nung madaling araw ng April 1? Saan kaya siya napunta? Paanong hindi na siya nakita? Hindi pa nga kaya siya nakakalabas ng bar? Pagpasok nga kaya niya ng pinto ay napunta siya sa ibang dimensyon? Kinuha siya ng mga alien o kinuha siya ng nilalang na hindi pa kayang unawain ng mga tao? At ang isa pa sa nakakakilabot dito ay hindi lang si Brian Randall Schaefer ang biktima ng ganitong mga pangyayari. Nandyan si Rebecca Coriam, Andrew Gosden, Steven Kocher, Claudia Lawrence, Lars Mitang, Tiffany Wilton at marami pang iba. Mga taong huling nakita sa mga CCTV at hanggang ngayon ay hindi na ulit nakita. Marami pa rin mga tanong ang hindi nasasagot sa pagkawala ni Brian na maaaring hindi na natin masagot dahil hanggang ngayon ay hindi pa nga rin nakikita kung nasaan siya at hindi pa rin nalalaman kung anong nangyari sa kanya. Yung tatay ni Brian na si Randy Schaefer noong September 2008, mahigit 2 taon na nawala si Brian, ay may malakas na bagyong tumama sa Baltimore, Ohio. Si Randy ay naglilinis lang noon sa harap ng bahay nila nang nabagsakan siya ng puno na pumatay sa kanya nang hindi niya malang nalalaman kung ano nangyari sa anak niyang si Brian. Ang nananatiling buhay na lang sa kanila na umaasang malaman pa kung ano nangyari kay Brian ay yung kapatid niyang si Derek Schaefer na napapaisip pa rin kung ano nga kaya nangyari sa kapatid niya. Gusto kong malaman kung anong mga opinion at teoryang meron kayo sa mga ganitong uri ng kwento. Kaya huwag niyo kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe sa channel natin. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.